Nagkulong ng gabing yun sa kwarto si Brandon at ang babae nitong si Wendy at nagtabing mahiga sa kama. May inupahan ka bang iba para maglinis sa'yo? Siyempre wala, ikaw lang. Lumapit ka nga rito, babe. May lambingang pag-uusap ng dalawa na biglang naistorbo dahil sa pasorpresang pagtawag ni Diana. Han, nandito na ako. Nandito na yung asawa ko. May pangambang bulong ni Brandon kay Wendy. Sabay tayo nila sa pagkakahiga. Dito na sila nabungaran ni Diana, ang kanyang asawa, at ang babaeng yun na ngayon lamang niya nakita. Gulat na magkasama sa kwarto. Wala namang pag-aanong ipinakilala ni Brandon sa kanyang asawa si Wendy bilang bago nilang katulong. Nang questionin naman ni Diana kung bakit pa nila kailangan ng katulong, ay nangatwiran si Brandon na naisip niya yun dahil mag-a-anniversary na sila sa isang araw at ayaw umano nito ang kanyang asawa pa ang magiging abala sa paglilinis at pagsasaayos ng lahat. Agad namang natawa si Diana. Pero Han, mukha atang prostitute yung nakuha mong katulong. May painsultong opinyon ni Diana dahil na rin sa sexing uniform na suot ni Wendy. Si Wendy naman ay pakunwari pang nainsulto kaya agad nang nagsalita si Brandon. Pagpasensyahan mo na lang ang aking asawa. Sabay paliwanag ni Brandon na ganun lamang talaga ang estilo ng uniform ni Wendy. Matapos yun ay marahan nang nagpaalam si Wendy para di umano magsimula ng maglinis. Subalit ipinagtaka naman ni Diana na makita kung paano ito kumilos. Wari kasing hindi naman marunong si Wendy gumamit ng kahit na anong mga kagamitang panlinis gaya ng vacuum cleaner. Ano, parang nahihirapan ka ata? Tanong ni Diana kay Wendy. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi po, okay lang po ako. Mahinang tugon naman ni Wendy. Sabay utos ni Diana na marami pa umano itong lilinisin at pupunasan sa banyo. Napipilitan man ay wala na ring nagawa si Wendy, kundi ang sumama kay Diana papunta sa banyo. Hindi naman maiwasan ni Brandon at Wendy ang magkatitigan sa tuwing may pagkakataon. Doon, habang pinapanood maglinis si Wendy, ay hindi pa rin may alis ni Diana ang magtaka dahil tila wala talagang alam si Wendy sa kanyang ginagawa. Saan mo ba napulot yung babaeng yan? Seryosong tanong ni Diana kay Brandon. Pero bago pa man masagot ni Brandon ang tanong, ay agad nang natuon ang pansin ni Diana kay Wendy at agad niya itong sinaway. Sinubukan kasi ni Wendy na ipanlinis sa pader ng banyo ang toilet brush. Toilet brush ang tawag dito ha? Ignorante ka ba? Pataray na sambit ni Diana. Habang maingat namang kinukuha ni Brandon sa kanyang bulsa ang calling card ng isang kilalang cleaning agency na maaari niyang magamit para mas mapaniwala ang kanyang asawa. Matapos makuha ang card, ay tinawag na ni Brandon si Diana at sinabing may nais itong sabihin sa kanya. Agad na umalma si Diana dahil waring ngayon lamang nakakita si Wendy ng isang toilet brush. Dito na ipinaran niya ni Brandon ang calling card ng IM Cleaning Company para mabawasan kahit papaano ang pagdududa nito. Sinabi ni Brandon na nagmula si Wendy sa agency na iyon at siya mismo ang nagpatawag rito. Gayunpaman ay hindi pa rin may alis ni Diana ang mainis at magduda. Kaya sinabi na lamang niya na babantayan niya ang lahat ng kilos ni Wendy at pagpapaguran talaga nito ang bawat sentimong kanyang sasahurin. Nakikita na ni Brandon ang pagkairita at pandidiri sa mukha ni Wendy, kaya tinawag na ni Brandon ang kanyang asawa para sabihing magpahinga na muna, lalo't kakauwi lamang ito galing sa maghapong pagtatrabaho. Dagdag pa ni Brandon ay siya na lamang di umano ang siyang magbabantay kay Wendy. Si Diana naman ay walang pag-alinlangang sumang-ayon. Alam mo, sige, ikaw ang bahala. Basta bantayan mo yan maigi. Oo naman, Han. Pag-alis ni Diana ay dito na nagkaroon ng pagkakataon si Brandon na malapitan si Wendy na nagreklamo naman agad sa kanya sa nakakadiri umanong pinagawa sa kanya. Marahan namang nagpaliwanag si Brandon kay Wendy na ipinakilala niya ito bilang katulong mula sa isang cleaning agency para makalusot siya sa kanyang asawa. Nangamba naman si Wendy at napatanong, paano kung i-check niya yan? Di mabubuking agad tayo. Nangatwira naman si Brandon na hindi mangyayari iyon at siya ang bahala. Sa kabila noon ay nagpasya pa rin si Wendy na umalis agad-agad
dahil na rin sa pangmamaliit na kanyang nararanasan at sinabing ayaw niyang maging pangalawahin lamang sa puso ni Brandon. Maghintay ka lang, kailangan lang nating laruin ito hanggang sa dulo. Magiging maayos din ng lahat, basta't ayusin mo lang ang ginagawa mo at huwag kang magpapahalata sa aking asawa. Si Wendy ay hindi naman naging kontento sa naging paliwanag ni Brandon, kaya nagmamadali na itong bumaba para lumabas ng bahay dahil sa pagkainis. Sinubukan itong awatin ni Brandon pero ayaw naman itong magpapigil na nauwi sa kanilang mahinang pagsasagutan. Hanggang sa maubos na rin ang pasensya ni Brandon. Gusto mo umalis ha? Sige. Dito, nagawang magbasag ni Brandon ng isang base sa sala para maibintang kay Wendy. Labis namang nasorpresa si Wendy sa ginawa ni Brandon. Anong ginawa mo? Agad na nagsisigaw si Brandon at nagparinig sa kanyang asawa. Ano ba yung ginawa mo, Wendy? Napaka-inutil mo naman. Nakabasag ka na agad, kabago-bago mo pa lang. Agad na ring napadako si Diana sa eksena kung saan nasaksihan nito ang kanyang paboritong base na nabasag. Ipinahayag ni Brandon na bunga iyon ng pagka-inutil ni Wendy. Ano ba yan, Han? Akala ko ba babantayan mo? May pagkairitang sambit ni Diana. Nakaramdam naman si Wendy ng kaba sa pagkaipit niya sa sitwasyon. Siya po ang may gawa niyan, ma'am. Ano? Ibibintang mo sa akin? Lumayas ka na rito sa pamamahay namin. Pasigaw na wika ni Brandon. Dito, nagkakatitigan ng tatlo ng ilang sandali. Hanggang si Wendy na mismo ang unang nagsalita sa kanila. Oo, sige. Aalis ako. Marahang naging wika ni Wendy. Agad nang umalis si Wendy na sinundan naman din kaagad ni Brandon. Si Diana naman, nang maiwang mag-isa, ay kinuha ang kanyang cellphone para makatawag. Galing pala sa IM Cleaning Company ha. Tingnan natin. Isang araw ang makalipas ay naganap na ang selebrasyon ng anniversary nila Diana at Brandon, kung saan madaming panauhin at mga kaibigan ang bumati sa kanilang naging matibay at masayang pagsasamahan sa nagdaang mga taon. Doon, sa kalagitnaan ng selebrasyon, ay humanap ng tiyempo si Diana na makausap ng pribado ang kanyang asawa. Sinabi ni Diana sa kanyang asawa na dahil anniversary nila, ay naisipan niya itong bigyan ng isang mainit-init na regalo. Nang may harap na kay Brandon ang regalo na yon, ay labis siyang natigilan. Isa itong malaking cake kung saan dahan-dahang lumabas si Wendy na agad namang pinalakpakan ng lahat. May ngiting hinarap naman ni Wendy si Brandon na animoy nakakita ng isang multo. Teka, tigilan na natin to. Tila nababahalang wika ni Brandon. Bakit, Han? May problema ba? Nagkausap kasi kami kahapon ni Wendy at nalaman ko na may talento naman pala siyang tinatago. Halos hindi makapagsalita si Brandon na tila natuliro na lamang sa bawat sandali. Dito na niya inamin na si Wendy di umano ay may dalawang trabaho, katulong sa umaga at stripper naman sa gabi. Ganun pa man ay may ngiti pa ding tumugon si Wendy na ganun lamang talaga siya gumagawa ng paraan para magkapera. May mga bata rin kaming nais pakainin. Ang dalawang bata na tinutukoy ni Brandon ay nagngangalang Carl at Jonathan. Natulong si Wendy sa mga batang nangangailangan, kaya kailangan natin talaga ng mga tao na kagaya ni Wendy. Dagdag pa ni Brandon. Inawat na rin ni Brandon ang pagsasayaw na gagawin ni Wendy sa kanilang anniversary sa harap ng kanilang mga bisita. Inabutan na lamang niya ito ng pera para umano ay makatulong, habang si Diana ay nakataas kilay lamang at nakatingin. Matapos yun, ay agad nang inaya at sinamahan ni Brandon si Wendy papaalis nang awatin silang bigla ni Diana. Sa tingin ko ay madami pa tayong maitutulong para kay Wendy. Ba't hindi natin siya kunin bilang katulong ngayon? Kaya ba't hindi mo tawagan ngayon ang IM Cleaning Company para ipakisuyo siya ulit? Ngayon na, natatandaan mo ba yung numero? Diretsahang sambit ni Diana sa kanyang asawa. Ilang segundo ring natahimik si Brandon bago makasagot. Oo nga, maganda yan. Pero bukas na lang natin yan gawin. Nakalimutan ko kasi kung saan ko nailagay yung card ng company. Palusot ni Brandon na agad binasag ni Diana nang ilabas nito ang mismong calling card ng IM Cleaning Company. Sinabi ni Diana na siya na lamang ang tatawag kung ayaw ni Brandon at may kabang kinuha na ni Brandon sa kanya ang calling card para sabihin siya na lamang ang bahala. Nagkatitigan naman at nagngitian sila Wendy at Diana ng mga oras na iyon. Doon, sa harap mismo ng kanyang asawa at ni Wendy,
ay tinawagan ni Brandon ang company. Pero sinabi nito na hindi sinasagot ng kumpanya ang kanyang tawag. Agad na napalapit sa kanila ang isang mga bisita na si Monica. "Tinatawagan mo ba ako, Brandon? Pero ba't mo pinatay agad ang tawag?" Dito, may ngiti nang nagsalita si Diana. "Sa sobrang pagkatuliro mo, nakalimutan mo na siguro na si Monica ang may-ari ng IM Cleaning Company. Kaya madali ko lang nalaman na walang Wendy na nagtatrabaho kay Monica bilang katulong." Halos mabulol ng mga sandaling iyon si Brandon sa kanyang pananalita. Agad na umalma at nangatwiran si Brandon na isa lamang pagkakamali ang nangyari at sana ay pagkatiwalaan siya ni Diana. "Tiwala? Ikaw? Pagkakatiwalaan? Hindi ko alam kung dapat pa kitang pagkatiwalaan sa ngayon. Ba't hindi nating hayaang si Wendy ang magkwento ng kanyang istorya?" Agad na pukaw ang atensyon ng lahat kay Wendy. Si Brandon naman ay labis na kinakabahan at hindi mapakali. "Hindi ko ito pwedeng itago, ang sikretong ito habang buhay. Kami ni Brandon ay matagal nang may relasyon. Han, maniniwala ka ba sa kanya? Isa siyang stripper." Pag-alma ni Brandon sa nangyayari. "Tigilan mo na ako, Brandon. Matagal nang nabuo ang relasyon natin sa kasinungalingan nang dahil sa iyo. Nahihiya ako sa sarili ko na nauto mo ako at napaniwala sa iyong pagmamahal. Sa ngayon ay wala akong ibang nais kundi divorce." Sa kabila ng lahat, dahil nalaman na din ng lahat ang kanyang ginawa, ay nagpakatotoo na si Brandon. "Divorce ba? Sige, at least hindi ko na kailangang magpanggap na hindi kita talaga mahal." Bahagya namang nasaktan si Diana sa kanyang nadinig at pinilit pa rin niyang maging matapang sa ganoong pagkakataon. Bigla namang pumasok ang isang pulis ng mga sandaling iyon. Si Diana mismo ang tumawag ng pulis na dumating naman sa eksaktong oras. "Sir, ang babae na yan ay nagtatrabaho bilang prostitute sa loob ng pamamahay ko." Seryoso namang nangatwiran si Brandon at sinabi pang nagsisinungaling lamang ang kanyang asawa. Pagkatapos ay sinubukan pa niyang magpaliwanag pero hindi na siya masyado pang inintindi ng pulis. Kinuha na ng pulis ang perang ibinigay ni Brandon kanina kay Wendy. Sabay, binitbit na ito papalabas. "Alam mo, Brandon, wala ka namang magagawa. Hindi naman paniniwalaan ng korte ang isang lalaki na nakikibahagi sa isang prostitute." Wala na ring nagawa si Brandon noon kundi ang lumisan. Nakakalungkot na kailangang mangyari ang lahat ng ito sa kalagitnaan ng inyong anniversary. Sayang ang matagal niyong naging pagsasama. Marahang wika ni Monica sa kaibigan. Si Diana ay tumugon naman na tama lamang ang nangyari dahil mangyayari din naman talaga ang bagay na yun kung sakali. Tinawag na lamang ni Monica ang iba pa nilang mga kaibigan para sa isang toast. Para di umano sa napakatapang at matalino nilang kaibigan na si Diana. Agad nagyakapan ang magkakaibigan. Rason para unti-unti na matanggap ni Diana sa kanyang sarili ang mga nangyari.